tayo yan, pero yan ay biyaya ng Panginoon. No? Sa langit, mahal tayo ng Panginoon. So, tayo na mga binibiyayaan ng Panginoon, tayo mga mahal ng Panginoon, anak ng Panginoon, kahit naman natin na tayo ay magsama-sama, bless ang Panginoon, pasalamatan ng Panginoon sa umagang ito. Amen? Sige po, tumayo po tayong lahat. Hallelujah! Dakila po ang Panginoon sa buhay nyo. Amen. Diba? Maraming ginagawa ang Panginoon. So,
meron ka marahil dala-dala ngayong kabigatan. Oo, hindi pa na-answer yung mga panalangin mo. Oo, nakikita natin sa mga paligid natin, sa ating bansa, namumuno sa ating bansa. Parang ang hirap, no? Ang hirap. Pero dahil meron tayong Lord, meron tayong Panginoon. So, meron tayong dahilan para mabuhay ng patas, para mabuhay na nakatingin sa ating Panginoon. Huwag nawa tayong maubusan ng dahilan, kundi maraming dahilan para magpuri sa Panginoon. Amen? So, focus tayo sa worship sa umagang ito. Ang Lord ay tumitingin sa ating mga puso. Nakikita niya yung ating mga puso at nais niya na tayo ay pagpalain sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Father God. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy
worship the Lord. Hallelujah. Para hindi pa rin natin To my feet, wala pa eh. to my praise, yes, Lord, Wala pa yun. Jesus is this treasure.
Ikaw lang po ang makakapagbago ng laman ng aming mga puso, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang, Lord. Hayaan mo ang maging hinga nito. Ang maging buhay nito ay ang maglingkod sa iyo, ang magpuri sa iyo. Hayaan mo yakapin ka namin, Panginoon, lalo na sa mga panahong ito, O God. Kayo na lamang po ang aming nakikitang pag-asa. Kayo na lamang po ang aming buhay, Panginoon. At salamat, Lord. Salamat. Nararanasan ka namin, O God. Pinalalakas mo kami. Pinatatatag mo kami. Binibigyan mo kami ng talino sa pagdidesisyon, O God. Salamat, O God. Salamat, O Lord. Hayaan mong manatili kami sa inyo. Hayaan mong magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Hayaan mong sumangana ang iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay, O Lord. Para ang dulo nito, Panginoon, para ang dulo ng buhay na ito, Panginoon, ay isang buhay na ganap at kasiya-siya sa iyong presensya, Panginoon. Thank you, Lord. Di kami magtitiwala, Panginoon, sa iba, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po. Nakatitiyak po kami, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit to move in our lives, oh God. Kayo po ang kailangan namin. Hayaan mong maranasan namin ang iyong banal na Espiritu. Paano ba ito, Lord, mararanasan? Paano ba namin mararanasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon? Kailangan ng iyong pagbaba, Panginoon. Babaan mo kami, Panginoon. Sakupin mo ang buo namin pagkatao, Panginoon. Mamatay kami sa aming sarili, Panginoon. At kayo, Panginoon, mahayag. Mga kapatid, tanging ang presensya ng Panginoon lamang. Siya lamang ang tunay na kailangan natin. Yes, may mga trabaho tayo, merong mga bagay na kailangan natin. Pero ang sentro talaga dapat ay ang ating Panginoon. At pag nangyari yon, makikita natin, maa-amaze tayo. Ang lahat ay aayusin ng Panginoon. Ang lahat ay pawang magiging napakaganda sapagkat ang sentro ng buhay natin ay ang Panginoon. So let us welcome the Holy Spirit. I-welcome natin sa buhay natin ang banal na Espiritu. Siya ang kailangan natin. Siya ang kailangan natin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is our prayer, Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. All on us, Lord. That's our prayer, O Lord God, for this morning. We welcome your Spirit to move right now. Gamitin mo ang iyong lingkod na
Let us all remain standing and all together read the passage from Matthew chapter 9, verse 35 to 38. It says, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field." Let us open our hearts and minds and receive the word of the Lord today through Pastor June Oropesa. Praise. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Pakibati po yung inyong mga katabi, mga nasa harap, nasa likod. Pakisabi sa kanila, good morning. Pakibati sila ng nakangiti. Good morning. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon. Amen. The Lord is good. Kamusta po kayo? Meron po bang tumulong bubong? Sa amin po ay tumagos na tubig sa bintana. Ano man po ang ating sitwasyon sa mga nagdaang mga araw dahil buhat sa bagyo, we can all still say the Lord is good. Amen? Amen. Sapagkat siya'y tunay nga pong tapat sa atin pong mga buhay. Nararito tayo, nakaupo, nakatayo, humihinga, at handa na muli ay sambahin ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito, bago po tayo magsimula, sandali tayong manalangin. Ano po? Lapit po tayo sa ating Diyos at ihanda po natin ang ating mga puso. Aming Diyos na buhay, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Tunay ka ngang mabuti, Panginoon, sa lahat po ng oras ng aming mga buhay. At sa oras pong ito, patuloy mong iparada sa amin ang iyong biyaya, ang iyong grasya, at ang iyong kabutihan, Panginoon. Sa lugar pong ito, walang ibang may tataas kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This morning, our message po is entitled, Do Not Lose Compassion. Sabi mo, compassion. Compassion. Compassion is a very important ingredient, important character, important part po ng ating buhay bilang mga tao. Kasi most of the time, ang totoo po niyan, tayo ay move ng compassion. The reason why we take care of our children, kung ikaw ay isang magulang, is because you have compassion for your children. Mahal mo sila. At maawa ka kung hindi mo sila alagaan. Yes. And so, ganun din po sa ibang bagay. Kapag ikaw ay tutulong sa iba, kasi driven ka ng compassion. Sabi mo, compassion. The reason why we help other people is because of compassion. Kasi naawa ka. Kasi tingin mo, kailangan niya ng tulong. So, tutulungan mo siya. It's because you have compassion. Okay? So, kahit yung mga bagay na ginagawa mo para sa sarili mo, compassion po yun. Kasi, pakiramdam mo at
naawa ka sa sarili mo kapag ang isang bagay na to hindi mo ginawa. Pag di ka nagtrabaho, maawa ka sa sarili mo. Pag wala kang ginawa sa buhay, maawa ka sa sarili mo. That's compassion. It's compassion for yourself. You see, compassion is a very important ingredient ng ating buhay, ng ating characters. And it's most of the time what compels us. It pushes us forward to do things na ginagawa po natin ngayon. Now, there are a lot of reasons why we lose compassion. Minsan, nababurn out ka, napapagod ka, ayoko nang tumulong kasi parang wala namang nangyayari. Ayoko nang gawin to kasi parang wala namang bumabalik sa akin. Tumutulong ka, tas walang balik sa'yo. Sometimes, ganun po ang compassion. So, there are a lot of reasons why we lose compassion. But, in Matthew chapter 9, verses 35 to 38, gusto po tayong turuan ng Panginoong Yesus to not lose compassion. Ayaw ng Diyos na mabuhay ka ng walang compassion. Imagine a life without compassion. Kung ang Panginoong Yesus, kung ang Diyos walang compassion, nako, nakakaawa tayo mga kapatid. Nakakaawa tayo. Imagine a life without compassion. Imagine God doesn't have the character of compassion. Nakakaawa po tayo. And so, dahil mahalaga po ito at ayaw ng Diyos na maubos ito sa atin, most likely, it's the reason why He did and said these things on Matthew chapter 9, verses 35 to 38, so that He can show us that you should never lose compassion. It should be part of your life. Lalo na ikaw, Kristiyano, sabi mo sa katabi mo, uy, Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, uy, born again ka, di ba? Tanungin mo ulit yung katabi mo, compassionate ka ba? Are you full of compassion? Do you have compassion? There are three things that Jesus wants us to see, wants us to learn. Gusto ng Panginoong Yesus na matutunan natin so that we will not lose compassion. While you practice it, habang ginagawa mo to, habang sinusubukan mong maging compassionate sa ibang mga tao, sa pamilya mo, sa mga tao sa paligid mo, there are three things that Jesus wants us to learn so that you will not lose it. Para hindi ka maubos, para hindi mawala yung compassion na meron ka ngayon. Handa ka na ba? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Three things so that we will not lose compassion. Number one, act with compassion. Act with compassion. Verse 35, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Jesus was going all throughout villages and towns, teaching, proclaiming the good news, healing every disease and sickness. Jesus does not just teach compassion. He shows it by example. Hindi po pwedeng naaawa lang tayo. Hindi po pwedeng nararamdaman mo lang yung compassion. Tulungan mo. Suportahan mo. Kilusan mo yung awang nararamdaman mo. Kilusan mo yung compassion. Nakukuha niyo po? Si Jesus, hindi lang siya naawa sa mga tao. Si Jesus nagpagaling ng may sakit. Jesus addressed
every need. Even before He tells you what to do, He always address the need. So He went everywhere, nakita niya yung mga tao may sakit, edi pinagaling niya. Nakita niya yung mga tao may karamdaman, edi pinagaling niya. Nakita niya yung mga tao gutom, pinakain niya. What do you do when you feel that compassion? Wala. Naawa lang ako. All throughout the ministry of Jesus, hindi lang siya puro teaching. May galaw, may tulong, may reach out na kasama. Yung awa niya ay ramdam nung kinaawaan. Kasi, tinulungan. Paano makakamdaman na kinaawaan mo na naawa ka sa kanya? How would people know that you're compassionate? How would people know that you have compassion? Uy, alam mo, naawa ko sa'yo. Sige, bye-bye. Ganun na yun. Look at the example of Jesus. Looking at the example of Jesus, He went through all towns and villages. He teach in their synagogues. He proclaimed the good news. He healed every single disease and sickness. May action sa compassion. Sabi mo sa katabi mo, may action sa compassion. Hindi pwedeng compassion lang. Hindi pwedeng awa lang. A compassion that does not help is not compassion at all. A compassion without help, a compassion that does not help, is not compassion at all. Ang tendency pa nun, minsan, payabang tayo. Buti na lang ako. Di ako katulad niya. Nakita mo yung kapatid mo sa Panginoon, nagugutom, walang makain. Tulungan. Bigyan ng pagkain. Uunahin ba nating sermonan siya? Eh, nagugutom nga. Nagugutom nga ni. Bubusugin ba siya ng sermon? Pakainin mo muna. Saka mo tulungan mangisda. Tulungan mo muna. I-reach out mo muna. Kung bakit nakikinig yung mga tao kay Jesus, kasi ina-address niya muna yung need. May action muna. May gawa muna. Maingay tayo. Kapag pinakinggan ng mga taong kinakausap at tinuturuan natin, kung hindi muna natin ina-address yung need. So you address the need. Hindi pwedeng awa lang. Hindi pwedeng compassion lang. Nakita mo nagugutom, hindi tulungan mo. Pakainin. Nakita mo yung kapatid mo, nagsasuffer sa kasalanan na nagawa niya, tulungan mo, samahan mo. Hindi ko ibig samahan mo, gawin mo rin yung kasalanan. Hindi po. Samahan mo, tulungan mo, i-journey mo. Correction comes with helping and assisting. Hindi pwedeng, hoy, mali yan, tapos wala na. No. Kapatid, mali yan. Hindi ka, tulungan kita. Work out natin yan. Kapatid, parang kasalanan to eh. Halika, samahan kita, tulungan kita. I-work out natin yan, ipag-pray natin, pag-usapan natin, i-open mo sa akin. Yun yung compassion. Yun din yung correction. Ang correction na walang compassion ay hindi correction. Nang-aaway ka lang. Sabi ko sa tabi mo, nang-aaway ka ba? Tulungan mo, samahan mo, suportahan mo. Paano magbabagong buhay?
Kaya minsan nga nagagawa ng mga taong to yung kasalanan kasi nga, most likely, hindi nila alam na kasalanan pala. O pangalawa, sila ay nabubulagan. Kapatid, minsan ka ring bulag. Minsan ka ding may ginagawang kasalanan na hindi mo alam na kasalanan pala. At kaya nandito tayo ngayon, nakaupo tayo, nakikinig ng salita ng Diyos, ay dahil may naawa. Someone felt compassionate and helped us, guide us. Naramdaman mo yung kapatid mo sa Panginoon, nalulungkot, malungkot, nagsasuffer internally, emotionally, spiritually. I-guide mo, samahan mo. Ang dami ko pong kilalang kaibigan, malapit sa akin, na nagpatuloy sa pananampalataya dahil sa iisang narrative. Simpleng narrative lang. Alam niyo po kung anong lagi nilang sinasabi pag nagtitestimony? Salamat sa Diyos kasi nung nagsasuffer ako, tinulungan ako ni ano. Nung nag-undergo ako ng depression, sinamahan ako ni ano. Kinausap ako ni ano. You see what compassion with action does to people? It saves people. Gusto mo mag-reach out ng mga tao? Pero nahihirapan ka sa pagtuturo? Magsimula ka muna sa compassion na may action. Maniwala ka sa akin. Compassion na may action, pag bawat isa sa atin ginagawa po yan, hindi po tayo kakasya dito. Pero kung puro awa lang tayo, wala tayong madadala sa Diyos. Kasi pinakita na ni Jesus yung example. Meron munang ginagawa, tinutulungan muna. Sinasamahan muna. And it's the same narrative. Sa mga panahong madaling manglat sa paligid ng isang tao, yung dalhin mo si Jesus sa kanila kasi hindi sila makalapit kay Jesus ay isang napakalaking bagay para sa kanila. Sometimes we brand people, ayaw mo lumapit kay Jesus. Baka hindi talaga siya makalapit. Kasi sa sarili niya, hiyang-hiya na siya eh. Alam niyo yung kasabihan ng mga matatanda noon, ayaw pumasok sa simbahan, masusunog ako. Hanggang ngayon may impact yun sa lahat ng tao. Especially sa lahat ng Pilipino. Hindi ako lalapit sa Diyos kasi may kasalanan pa ako. Kailan ka lalapit? Huwag mong pagalitan. Baka hindi talaga makalapit. So what to do? Pipilitin mo siya? Si Jesus ang dalhin mo sa Kanya. Hindi naman po mabigat dalhin si Jesus. Hindi po. Minsan tayo po ay nakukulong sa 4 na sulok ng simbahang ito. Kala natin ang banal na spirito at si Jesus nandito lang. Na pag hindi natin sila naisama dito, hindi nila ma-encounter si Jesus. No, maraming na-encounter si Jesus wala sa 4 na sulok na to. Sa labas, doon nila na-encounter si Jesus. And it was because someone was compassionate enough to act on their compassion. Sabi mo sa katabi mo, galawan mo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, nasa iyo ang beat. Galawan mo. Hindi yan. Walang mangyayari kung hindi po natin ito gagalawan. Mga kapatid, ako po bilang mananampalataya, I stand here in front of you because I am built with a collective hand of help. Marami pong kamay na umabot sa akin at tumulong sa akin. At hindi ko po sila malilimutan. Bawat isang kamay na tumulong sa akin sa panahon na kailangan ko ng tulong,
hindi ko po yun malilimutan. And I'm very grateful and I pray for those people na patuloy silang pagpalain pa ng Panginoon. I'm standing because somebody helped. And the reason why you are sitting there was because somebody helped. So bakit natin ipagkakait yung help sa iba? I'm grateful. I will be forever grateful. Because during those times, those hands become the hands of Jesus. Na nagpakita ng compassion sa akin. So now, I have to pay it forward. Di ko po kasi yun mababayaran. Yung mga tulong, yung mga collective na kamay na umabot sa akin at tumulong sa akin, hindi ko po yun mababayaran. So I pay it forward. As silent as those hands that helped me. Wala pong nakalam. Walang pangalan. So ganun din po yung ginagawa ko. And I encourage you to do it as well. Huwag kang titigil sa pagpapakita at pagpapadama ng compassion ni Jesus. Baka yung maaabot mo, baka magpapastor yun. Baka gagamitin ng Diyos yun magmisyon. Baka yung tinutulungan mo ngayon, baka maging presidente yan. O kaya maging senador. You'll never know. So keep helping. Keep acting on your compassion. Sabi mo sa katabi mo, keep helping. That's the first one. Ayaw mo mawala yung compassion? Gawin mo nang gawin. Aktuhan mo ng aktuhan yung compassion. Number 2, look with compassion. Verse 36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. We have to look at people through the eyes of Jesus. Alam mo kung bakit minsan wala kang makitang parang tutulungan mo? Kasi tinitingnan mo sila sa mata mo. Ang mga Pilipino minsan may ugali. Kapag ka nakaahon sa struggle ng buhay, medyo yumayabang ang Pilipino. Nakita po ba natin yun sa sarili natin? Pag yung medyo nakatapos ka ng konti sa mga hirap ng buhay, medyo pakiramdam mo aba, tingnan niyo naman ako ngayon. Okay na ako. Naka-ahon-ahon na ako. Medyo may ganun ng Pinoy. Medyo may ganun ng Pilipino. And that's one of the reasons why we sometimes miss yung mga pwedeng tulungan. Kasi tumitingin ka sa mata mo at hindi sa pamamagitan ng mata ni Jesus. We have to look at people through the eyes of Jesus. You are actively practicing compassion starts at the way we see people. Paano mo ba nakikita ang mga tao? How do you see people? How do you look at people around you? Paano? Competitive ka ba? Tingin mo ba lahat ng nasa paligid mo katunggali? Kalaban? Hindi kayo pwedeng magpantay? Pag pumantay tong taong to sa akin, kailangan may gawin akong iba pa. Mas kagalingan ko pa sa buhay. Competitive. O bigyan ng medal yan.
ay kapag to, kapareho ko na ng sahod, hindi pwedeng pareho kami ng sahod. Dapat laging mas mataas yun sa akin. Gagalingan ko pa. Sabi yung katabi mo, mukha ba siyang pagod? Baka kasi lahat kinakalaban. O, laban tayo, laban tayo! Wala kang kalaban. Sabi mo sa katabi mo, wala kang kalaban. Minsan ganito tayo. Pero hindi natin maamin. Malalaman mong ganito ka pag laging meron kang gustong patunayan. Pag laging meron kang gustong kailangan ganito. Kailangan magawa ko to. Maganda po yung may pangarap tayo. Okay? Maganda po yan. Tama po yan, may pangarap tayo. Pero pag gusto mong may patunayan, kay ganito, kapatid, mamamatay ka na lang, hindi mo pa napapatunayan. Ubos na yung oras mo. Ubos ang lakas mo. Discouraged ka pa. Disappointed ka. Kasi yung gusto mong patunayan, hindi mo napatunayan. Nako. Sabi mo sa katabi mo, wala kang dapat patunayan. Competitive ka. Gusto mo laging ako ang pinakamataas. Ako ang masusunod. Ako ang magsasabi ng lahat. Competitive ka masyado. No? Pag hindi nangyayari yung gusto mo, nagagalit ka. Si Jesus yarn? Ikaw ba ay Diyos? Na ang gusto mo ang dapat mangyari? Walang ganun. Delikado to. Kasi kapatid, kahit kapatid mo na sa Panginoon, tingin mo kalaban mo pa. Wala kang kalaban dito. Kapatid, hindi yan pwedeng manatili sa'yo. Kasi baka pagdating sa langit, lahat kalabanin mo. Kita mo si Abraham, ano? Kita mo si Moses, eto hatiin ko, 2 dagat. Wala kang kalaban. Kung hindi ka competitive tumingin sa paligid mo, baka naman yung kabila. Baka naman talagang wala kang pakialam. Delikado din po yun. Tayo ay walang pakialam. Alam niyo po ba yun? Both sides of extremes, competitive at walang pakialam, ay delikado. Ang kabaliktaran po ng compassion ay hindi hate. Listen, ang kabaliktaran ng compassion, hindi po hate. Alam niyo kung anong kabaliktaran ng compassion? Ang kabaliktaran ng compassion ay apathy. Walang pakialam. Wala akong pakialam. Walang pakialamanan. Mahirap po yan. Kasi tayo ay katawan ni Kristo. Alam niyo po ba yun? Tayo ay nasa katawan ni Kristo. Hindi po pwede na walang pakialamanan. Sabi mo sa katabi mo, may pakialam ako sa iyo. Mga kapatid, listen. Kung walang pakialamanan at hahayaan na lang natin ang isa't isa sa mga gusto nating gawin, parang saan pang binuo ni Kristo ang katawan niya? Para saan pa itinayo ni Jesus ang church? Wala pong halaga itong pagtitipon natin kung wala tayong pakialamanan. Kung wala tayong pakialamanan, mag-uwian na po tayo.
Nakikuha niyo po? Ay, church ka lang, wala kang pakialam. Lubog na yung panga mo, kakadroga. Wala pa rin akong pakialam. Kailangan natin pag-usapan yan. Wala kayong pakialam. Church lang kayo. Maghihiwalay na kayong mag-asawa. Masisira na ang pamilya mo. Listen, may mga bagay po na pampamilya, may mga bagay na personal. Pero ito po ang buhay Kristiyano. Ito po ang community. Ganito po talaga ang community ng Diyos. We correct one another. We support one another. We take care of one another. If you don't want this, church is not for you. I'll say it straight. If you don't want this, church is not for you. Kasi katawan to ni Kristo. Sino po sa inyo ang tinitigyawat? Opo. Yung tigyawat sa pisngi mo ay ang pinakamahalagang parte ng katawan mo kapag tumubo. May cream, may kung anong pinahid pa, tapos hilamos ulit, may sabon pa, tapos may ipapahid ulit, tapos may patsi pa yan. Yan ang pinakamahalagang parte ng katawan mo pag tumubo. Tigyawat lang yun ah. Pero alagang-alaga ka. Bakit? Kasi katawan mo yan. Tama? Tama po ba? Hindi ganun din sa katawan ni Kristo. Kung saan man may tumubong tigyawat dyan, papansinin niya ng buong katawan. Kasi katawan niya ni Kristo. Hindi pwedeng pabayaan ko lang. Hindi pwedeng hayaan ko lang. Dahil pag yan lumala, nasira, nabulok, apektado ang katawan ni Kristo. Amen? Kapatid, yung sakit nga ng ngipin mo, nagsisiklib ka 1 linggo. Isa lang yun. Ngipin. Nakatago pa. May pakialam yung buong katawan mo. Tama? Sa katawan pa kaya ni Kristo? Yun yung ingrown mo eh. Ingrown yun. Kahit gupitin mo, yung ingrown pa rin siya. Di ba? Kahit ipatanggal mo, bumilang ka ng ilang linggo, diyan ka na naman. Pero may pakialam ang buong katawan. Kasi katawan niya yun. At may pakialam ang buong katawan ni Kristo. Kasi katawan niya ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, magpakialamanan tayo. Opo, meron po yung boundaries. Pero, hindi po pwedeng wala tayong pakialaman. Dahil hindi ito katawan mo. Katawan to ni Kristo. Kung katawan mo, ikaw, bahala ka. Kung ang tigyawat, hinahayaan mo lang, ay bahala ka. Katawan mo yan.
Pero sa katawan ni Kristo, si Kristo ang masusunod. Amen? Kahit kami pong mga pastor, pwede niyo po kaming i-correct. Pwede niyo po kaming alagaan din. Pwede, kung paanong kailangan niyo po kami, kailangan din po namin kayo. Kung paanong ipinapanalangin namin kayo, at kailangan po namin kayo ipanalangin, ganun din po sa amin. Pare-pareho po tayo. Kasi katawan to ni Kristo. Walang nagmamayari nito, kundi si Kristo lang. Because by the end of the day, pare-pareho lang po natin kailangan si Jesus. Yung pangangailangan mo kay Jesus ay kasing kapantay ng pangangailangan ko kay Jesus. Pareho. Mas kailangan mo si Jesus kasi ganito ka. Hindi po. Pantay-pantay po tayo ng pangangailangan kay Jesus. Kasi pare-pareho po tayong nakakaawa kung wala si Jesus sa buhay natin. Alam niyo po ba itsura ng buhay ninyo pag wala si Jesus? That's why we look through the eyes of Jesus. And we look at people around us, we look through the eyes of Jesus and see one another with compassion. Dapat lamang yung compassion. Pag tinitingnan natin ang isa't isa, lamang yung compassion na galing pa rin kay Jesus, let us always look at one another through the eyes of compassion. Last but not the least, number 3, you pray with compassion. Sabi natin kanina, una, dapat you act on it. Pangalawa, you have to look with compassion through the eyes of Jesus. And number 3, you pray with compassion. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. More than our actions and the way we see people is our heart to bring them closer to Jesus through prayer and reaching out. Do you still pray for your family na wala pa sa Panginoon? You pray for them? For your friends na wala pa kay Jesus, do you pray for them? For your workmates na wala pa kay Jesus, do you pray for them? For your neighbors na wala pa kay Jesus, do you pray for them? Do you pray for the people you don't like? Sa mga nakakaaway mo at hindi mo nakakasundo, do we pray for salvation? The ultimate goal of compassion is for them to encounter Jesus and accept Jesus. Yun ang goal ng compassion. Hindi utang na loob sa atin, hindi utang sa atin, hindi para mukha tayong mabait dahil Christian nga tayo, hindi para maitaas ang church. The ultimate goal for compassion is always Jesus and only Jesus. If you will look and pray for them for other reason, stop it. Kung hindi si Jesus ang goal mo para sa kanila, stop it. Lalo tayo makakadisgrasya. Lalo lang po silang hindi lalapit kay Jesus. Hindi pa sila nakakalakad papalapit, natisod na natin. Let us all keep the goal clear. Jesus is the ultimate goal. Let us make it clear. Jesus is the ultimate goal. And we pray hard for this. More than sa pagyaman, more than sa mga plano mo sa buhay. Why? Kasi heart to ni Jesus. Ang maligtas ang lahat.
Kung mayroong isang bagay sa buhay pananampalataya na dapat pinupursue mong maigi, ito po yun. Yung ministries po natin, itong mga ginagawa natin sa church, these are all secondary. Our Great Commission is the harvest. Ang iniutos sa atin, ang pinaka-iniutos at pinakadakilang utos sa atin, ay yung mga taong wala pa kay Jesus. Tingnan mo yung katabi mo. Sige po, tingnan nyo yung katabi nyo. Hindi ba kayo nagsasawa dyan? Every Sunday, yan na lang? Ikaw na naman. Punuin po natin yung ating church ng ibang mga mukha naman. Maiba. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, aba, maiba naman. Ibang mukha naman. Yung trabahong hindi mo makuha, yung pagkain na hindi mo nakain, yung sasakyan at ari-arian na hindi mo nabili. Grabe yung kalungkutan natin kung minsan pag yan hindi natin na-achieve. Hindi ko nabili to. Hindi ko nakuha to. Wala akong ganito, wala akong ganon. Alam ko pong mahalaga yan para sa bawat isa mga kapatid. Pero, yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga kapatid mong wala pa sa Diyos, kung hindi nila tatanggapin si Jesus, hindi sila sa langit pupunta. I'll say it straight. It's from the Bible. Hindi sila sa langit pupunta. Let me say it louder. Kung hindi nila tatanggapin si Jesus, hindi sila sa langit pupunta. Klaro po ba yun? Klaro yun. Individual po ang kaligtasan. Hindi po ito per family. Oh, yung pamilya ng Oropesa, pila. Oh, ikaw lang Kristiyano? Oh, ligtas lahat. Hindi po ganun eh. Hindi ganun. Hindi dahil active ka, ililigtas din ng pamilya at mga kaibigan mo kahit hindi nila tanggapin si Jesus, tulad mo. Hindi po ganun. So when you pray about salvation of other people, especially your loved ones, kapatid, iyakan mo yan. Kalampagin mo ang langit. Kalampagin mo ang sarili mo. You pray with full compassion. Kailangan natin at kailangan nila si Jesus. Personally, I cried hard for my sisters. Alam ng Diyos kung paano ko iniyak yung mga kapatid ko. Kung paano ko nagmakaawa na ma-encounter sila na nawa ni Jesus. Yung encounter na hindi event. Yung encounter na heart to heart kay Jesus. And I'm so grateful to see them flourishing in faith. Hindi perfect, pero growing. Flourishing. Hindi ganun katindi yung panalangin ko dahil pastor ako. Hindi po. Wala po yun. Ganun katindi yung prayer ko kasi alam kong si Jesus lang ang makakapagligtas sa kanila. At sa pamilya nyo din. Di ba kayo natatakot? Parang sa mga anak, sa mga pinsan, kapatid, magulang. Wala ba tayong enough compassion para sa kanila? Ng prayer mo, Panginoon, iligtas mo yung pamilya ko. Ganun po katindi yung prayer ko kasi alam ko si Jesus lang makakapagligtas sa kanila. Sana ganun din yung prayer mo. Kaya ngayon, may kasama na akong umiyak at manalangin para naman sa magulang ko. I'm just grateful na kahit physically wala sila dito dahil di sila active, they have work, even Sunday, nakikita namin na yung heart
na kay Jesus pa din. Pero syempre, pangarap ko pa din na maglingkod kasama sila sa lugar na to. So kung buong pamilya kayo na nandito, magpasalamat ka sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Kung ang buong pamilya mo naligtas na at sumasampalataya na kay Jesus, magpasalamat ka sa Panginoon. At kung hindi pa, pray with compassion. You pray harder. Iluhod mo, idapa mo, isigaw mo sa Panginoon. Sabayan mo din ng testimony mo. Eventually, the Lord will have mercy. And you do the same to your friends, to your neighbors, to your enemies. You pray with fervent compassion. Hindi para dumami ang church, ang miyembro ng church, kundi para kasi ito yung heart ni Jesus. Ang maligtas din sila. Amen. This is where I will end. Ang compassion po, in its whole sense, is not just an action, but a lifestyle. Compassion, as well as parang worship yan, it's a lifestyle. Kadalasan, nami-miss out natin to kasi ang pagkakaintindi natin dito ay partially active lang. Meaning, tumitigil na tayo sa actions or tumitigil na tayo sa pagkaawa. Yun lang. But again, just like what I have said earlier, have you prayed for your friend's salvation? Your enemy's salvation? Tumingin ka na ba sa tao at naisip mong, grabe Lord, nakakaawa to. Pag ito hindi ka na-encounter. Hindi dahil mas better ka, kundi kasi nakikita mo yung sarili mo sa Kanya. Alam mo ba kung paano mo gagawing lifestyle ng compassion? Simple lang. Palagi mong tingnan ang sarili mo sa harapan ng Panginoon. Kasi nakakaawa po tayo. When you know your position before God and what you look like when God is not with you, kapatid, nakakaawa tayo. Nakakaawa tayo. Kung hindi mo nakikita ang sarili mong nakakaawa ka kung wala si Jesus sa buhay mo, you have a big problem with compassion. Wala talagang compassion na madedevelop sa puso mo kasi mayabang. Mayabang ang puso mo. Hindi mo nakikitang nakakaawa ka kung wala si Jesus. Kasi yun yung truth natin. Tanggalin mo si Jesus sa buhay mo, kaawa-awa. Kaawa-awa. We all need Jesus. Amen? And the people outside have the same need with Jesus just as you. Wala tayong pinagkaiba sa kanila pagdating sa pangangailangan kay Jesus. The only difference now is you have Jesus now. Hallelujah. And because of that, dapat lalong mag-develop ito sa heart natin ng compassion para sa ibang tao. Na Lord, sila din. Lord, abutin mo din sila. Lord, gamitin mo ko para abutin sila. Do not lose compassion. And you will only not lose compassion when you see yourself and other people through the eyes of Jesus. Let us all act through the hands of Jesus, look through the eyes of Jesus, and pray through the heart of Jesus. In that way, we will develop and build compassion in our hearts. Tayo po tayong lahat. After Jesus taught, healed every disease and sickness, kahit napunan na yung pangangailangan, tumingin si Jesus sa crowd. Kita niya,
Nakakaawa tong mga to. Mga harassed sila. Kaawa-awa. Mga kapatid, paano ka tumingin sa iba? Especially sa mga wala pang Jesus sa buhay nila. Do you look at them with compassion? Naaawa ka din ba? This morning, Jesus wants to put this compassion in your heart, in our hearts, so that we might act on it as well. Again, hindi po para dumami ang miyembro ng simbahan, kundi para maraming maligtas pa sa pamamagitan ng mga buhay natin. But more than other people, let's start with those in our families. Yung wala pa kay Jesus. Simulan natin doon. Bakit kasi sila yung pinakamalapit? Oo, mahirap kasi kilala nila yung past mo. Alam nila kung ano yung mga ginawa mo. At kung gaano hindi maka-Diyos ang buhay natin noon. Pero hindi ba mas maganda yun ngayon? Kasi yung buhay mo ngayon ay palatandaan na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Baka nire-remind tayo ng Panginoon ngayon kasi may mga parte ng pamilya natin na gusto niyang i-reach out sa pamamagitan mo. So this morning, I want you to think of your family. Sino sa pamilya mo ang nangangailangan ng Jesus sa kanilang mga buhay tulad mo? Let's pray for them. Kung hindi ikaw ang gamitin, gumamit ang Diyos ng ibang tao para ma-reach out din sila. Let us sing this song as well as we think of our family that we want to bring to Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
mo ang pamilya mo. Na maglingkod at sumampalataya sa Kanya. Kung nais ng Panginoon na gamitin ka para abutin ng ibang tao, lalo mas gusto ng Diyos na abutin ng pamilya mo sa pamamagitan mo. At minsan, nagka-counter kung gaano ba natin kagusto yun. Gaano mo ba pinapanalangin yun? Na ang asawa, mga anak mo, ang nanay mo, ang tatay mo, ang mga kapatid mo, ay madala mo sa harapan ng Panginoong Yesus. Hindi ito nagre-require ng perfection sa iyo, kapatid. Pero ito ay nagre-require ng higit na compassion. Kasi tuwing titignan mo sila, klaro sa'yo, na pagsisisas hindi nila tinanggap. Isa lang ang kahihinat na ng lahat. Kaya, dapat ganun yung ating puso. Dapat puno-puno ito ng compassion, Lord. Every time that you look at them, Lord, Lord, please, puti mo yung nanay ko, puti mo yung tatay ko, puti mo yung mga anak ko, puti mo yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko, yung mga pinsang ko, tayong maging sakit, na tayo lang ang pupunta ng langit. Hindi dapat ganun. Dahil ito gusto ng Diyos. Ito kalooban ng Diyos. Ito ang bumabasag sa puso ng Diyos. And every time there are people that we bring to Him, may mga taong naliligtas. May mga taong nagbabago ang buhay. Yun ang kalooban ng Diyos. At kung gusto yun ng Diyos para sa ibang tao, na hindi mo naman kaano-ano, lalong gusto yun ng Diyos para sa pamilya mo. So pray this morning, Panginoon, punuin mo ng compassion ng puso ko para sa mga taong malapit sa akin. Na Panginoon, isang araw, kasama ka din namin sila. Kasama ko sila. Nasasamba at maglilingkod sa iyo. And include this in your daily prayer, araw-araw. Lord, tatay ko, yung nanay ko, yung mga kapatid ko, yung mga kamag-anak ko, and you will see the day you will worship God together with those people sapagkat kalooban niya ng Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo nilalampasan yung aming mga pamilya. Katulad ng kung paano mo hindi nilalampasan yung mga taong dinadala mo sa simbahan ito. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Dalangin namin na patuloy kang maghari. At sa iyong paghahari, buuin mo yung compassion sa aming mga puso. Ikaw lang ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa. Hallelujah. Tagapin mo ang pagpapala mula sa Ama, pagpapala ng kamay ng manlilikha,
nagkakabalahan. Palain ka ng ating Ama, pagpalain ka ng kanyang anak na si Jesus. Na namatay sa krus, tinilibing at muling nabuhay, tumakyat sa langit. Linisin ng kanyang dugo ang bawat kasalanan na ating nagawa. Pagpalain tayo ng kapatawaran ng kanyang anak na si Jesus. Pagpalain ka ng banal na Espiritu. Pagpalain niya ang lugar na tatapakan ng iyong mga paa. Ang bawat bagay na hawakan ng iyong mga kamay. At ang bawat salitang lalabas sa iyong mga bibig. Na sa pamamagitan ng iyong buhay ay maraming makakilala at maligtas. Sa Diyos na makagagawa ng higit sa kaya natin isipin at gawin, ay mahigat natin pinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sandali ang bawat isa. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin siya sa kanyang pangungusap sa bawat isa sa atin. Before we proceed to offering part and the next parts of our service, I would like, gusto kong hindi palampasin ito na ipakilala sa inyo ang isang kaibigan at kamanggagawa sa Panginoon sa church na ito. Siya ay nakasama namin. Dito sa church, halos siguro hindi lalayo sa 40 years ago. So nasa mga early 20s and pa kami doon. And she is a blessing to us bilang mga kabataan. Ilang piraso lamang kami na nangangarap at nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Maybe she is a woman with compassion as well. Kasi tuwing nagsasalita ito, laging kasama yung kanyang buong kalooban. Kapag nagpipray ito, kasama yung kanyang buong kalooban. But around 35 years ago, siya ay dinala ng Panginoon sa New Jersey. At ngayon nandito siya to visit her family and to spend time with her family physically. And I learned na part ng kanyang plano to go back is to visit the church where she came from. And I would like to introduce to you to say some words, any word that God has placed in her heart for the blessed of congregation, Annalyn Cortez. Siya na yung magsasabi ng apelyido niya, ng asawa niya. Baka ma-mispronounce ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Annalyn Cortez. I started dito po sa church dito. Panginoon ay dahil kay mom and dad, they were bringing us from Sunday school, daily vacation Bible school. So doon po ako nag-grow up, doon ko po nakilala ang Panginoon. Kaya po ang puso ko talaga, naandito po sa simbahan na ito, dito po kami nag-umpisa. Umpisa po namin sila Pastor Levy, si Brother Feds, si Sister Olive, si Sister Flor, and I know I'm missing a few more names, but these are the key people that we've been here at this church. We grew together. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung blessing ng Panginoon sa atin. Nakikita ko po ang ganda ng mga mukha, na kung nung nag-uumpisa kami dito, mga siguro mabibilang ng aming mga kamay ang nagsisimba. Pero ang inaano ko nga po sa Panginoon, yung pagmamahal, yung word ng Panginoon ay naandito po sa inyong lahat na the harvest. Kanina yung ni Pastor June, ang harvest handa na, ang kailangan ng workers marami na. So, pag tinatawag kayo ng Panginoon, anong sasabihin niyo sa Panginoon? Handa ba kayo? Baka sabihin ninyo, hindi ako magaling magsalita, so hindi ako pwedeng gamitin ng Panginoon. Baka sabihin ninyo, hindi ako magaling kumanta, hindi ako pwedeng gamitin ng Panginoon. Hindi ako nagpipiano, hindi ako marunong mag-gitara. Pero binigyan po kayo ng Panginoon ng mata, ng kaisipan, ng kamay, ng pagsasalita, ng kanyang word, okay? Para makilala lang, hindi lang kayo ang nakakilala sa Panginoon,
kundi yung mga kamag-anak din. Pati din yung mga kaibigan ninyo. Katulad din po ninyo, meron din po akong pinapanalangin na yung akin din pong pamilya, lahat din mag-servisyo sa Panginoon. Pero ang akin pong ano sa Panginoon is, dito po ang word ng talagang inaano sa akin ng Panginoon, Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Narito po kayo ngayon dito kasi tinawag po kayo ng Panginoon. May kadahilanan po yung pagtawag sa inyo ng Panginoon. Mahal po natin ang Panginoon. Kaya po, kung may nangyayari po sa buhay ninyo na hindi maganda, lagi niyo pong isipin na gagamit yun ng Panginoon para sa kagandahan. Hindi niyo lang nakikita ngayon kasi nasa kahirapan ka ngayon. Hindi mo lang nakikita ngayon kasi nasasaktan ka. Pero ibigay mo sa Panginoon lahat yon. And the Lord, just surrender it to God, ang Panginoon ang bahala. Para ikaw lang, anong gagawin mo? God works for the good of those who love Him. God loves us, we love God, we show compassion to other people. Pero we have to show compassion to ourselves too. Minsan hindi tayo nagpapatawad sa sarili natin. Yung ibang tao nga, pinatawad na tayo. Yung Panginoon nga, pinatawad na tayo. Pero minsan, hindi tayo nagpapatawad sa sarili natin. So, yun lang po ang sinishare ko sa inyo. Napakaganda po ng nakikita ko sa church na ito. Nabibless po ako sa inyo. Marami pong salamat dahil para sa akin, pamilya ko rin po kayo. So, kahit nandun po ako sa malayo, andito pa rin po ang puso ko. Marami pong salamat. What I want to point out today is that she was in her early 20s. Noong siya ay dinala ng Panginoon sa isang malayong lugar. But her faith continued. Until now, she is attending an Assembly of God church in the U.S. Since then, at nagpapatuloy ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid at mga kabataan, ang pananampalatayang itinanim o inilagay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa inyo ay hindi aagaw ng pangarap ninyo, kundi ito ay magdadala sa plano niya para sa inyong buhay. So don't disconnect. Amen? Sabi mo sa katabi mo, don't disconnect. In one of the weeks, in the following weeks, we will preach on that message. Don't disconnect. Purihin ang Panginoon sa ating buhay. Now, let me call on the MC for the offering. Good morning, church family. As a student, my perspective on money is often limited to my allowance or my savings for school projects. But as I've grown in my walk with God, I realized that tithing and offering aren't just about financial rules. They are about the condition of my heart. Here are 3 things I have learned about the importance of giving. Number 1, God measures the heart, not the amount. In school, we are often judged by performance and numbers. But I've learned that God doesn't look at the size of the gift the way the world does. He looks at the sacrifice behind it. Whether you're giving from a full paycheck or a student's small allowance, God sees the obedience and the love in your decision to give back to Him first. It is the posture of our hearts that matters most to Him. Second, giving is an act of faith for our future. There are days when I worry about having enough for lunch or for my fare going to school, and holding on to my money feels safer. But tithing is a way of reminding myself that my provision doesn't come from my pocket, but from God's storehouse. Every time we give, we are declaring that we trust Him more than we trust our bank accounts. It is a powerful way to break the fear of scarcity and replace it with the confidence of God's abundance. And lastly, it keeps our perspective eternal. It is so easy for me to get caught up in the now. The new clothes,
the latest gadgets, or the things that I want for my social life. Giving consistently helps shifts my eyes from the temporary to the eternal. It reminds me that everything I have is actually a gift from God, and I am simply a steward of His resources. By giving, we aren't losing what we offer. We are investing in the kingdom, which is the only thing that lasts forever. Let us give today, not because we have to, but because we are grateful for the one who gave everything for us. We give thanks not because life is good, but because God is good. Just like 1 Chronicles chapter 16 verse 34 says, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His loving kindness endures forever." Kaya naman, let us pray for our tithes and offering. Lord, we humbly come before you not only with our tithes and offerings, but with love and faith in our giving. We give because you are good, and we trust that you'll provide for everything we need. In Jesus' name we pray, amen. Happy giving, everyone. Here I am to see your grace. Your victory, I'm offering. I have to ask myself one thing: how did I do anything? You are God. You are Lord. You are all I live for. You are King of everything. I want my life to praise you. Okay, so for our announcement, praise God sa successful Women's Fellowship last week ng ating mga kababaihan. Ayan, so sakto at Nutrition Month po ngayon. So ang ating pong mga kababaihan ay nagkaroon ng cooking segment. Ayan, nag-try sila ng mga new recipes and enjoys each other's company. And thank you, Lord, for that opportunity para sa ating mga kababaihan to learn and grow spiritually together. Kaya i-anticipate po natin yung mga monthly na fellowship po natin to refresh ourselves from stressful week, tiring week, and bond with our church family. Ayan. So, reminder lamang din po para sa ating mga enrolled students ng ating Destiny Training. Bayad na daw po tayo ng tuition fee. Ayan. Reminder lang po yun, magbayad na po tayo ng ating mga tuition fees. Ayan, so tayo po tayong lahat para po sa ating closing prayer.